ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dear Papa Dudut, malugod ko po kayong binabati ng isang magandang araw. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa ngayon. Ero na lamang po ang itawag ninyo sa akin, 29 years old. At ang ibabahagi ko po sa inyong kwento ay ang love story namin ng babaeng minahal at pinagkatiwalaan ko, si Laika. Kami ni Laika ang isa sa mga maswerteng magkasintahan, tumagal ang relasyon ng 10 taon. Maliban sa 10 taon na relasyon namin ay matagal na rin kaming magkaibigan na dalawa. Nagsimula ang lahat nung nag-aaral pa lamang kami sa college, Papa Dudut. Magkasama kami sa isang department ni Laika. Mas nauna ako ng 1 taon kesa sa kanya, pero dahil karaniwang nasa isang building lang naman, ang mga kaklase namin ay lagi kaming nakakasalubong sa hallway at nagkikita sa eskwelahan. Bukod dito ay pare-pareho din ang mga kaibigan at kaklase naming dalawa. Dahil doon ay unti-unti rin kaming napalapit sa isa't isa, Papa Dudut. Maganda si Laika, maliit siya at kulot ang buhok niya. Tahimik sa umpisa pero kapag nakagaanan mo ng loob ay napaka makulay ng personality nito. Ang pagkakaibigan namin yon ay nakabuo ng pag-iibigan. Niligawan ko si Laika at bagamat takot na pumasok sa isang relasyon dahil first time lang naming pareho, ay sinagot pa rin niya ako, Papa Dudut. At doon na nga nagsimula ang love story naming dalawa, Papa Dudut. Happy anniversary, babe ko! Oh, salamat babe. Pasensya ka na, babe ah. Itong maliit na cupcake lang kinaya ng budget ko. Alam mo naman ngayon, bayaran na naman ng tuition, kaya wala akong pera. Salamat. Pero sana hindi ka na nag-abala pa. May intindihan ko naman eh. Pareho pa tayong estudyante kaya okay lang kahit walang regalo. Pero syempre gagawan ko pa rin ng paraan para maging special tong araw na to para sa atin. Yun nga lang, pasensya ka na ulit kasi nayupi itong box ng cupcake mo. Hindi na tuloy presentable tingnan. Ano nga bang nangyari dito? Siksikan kasi sa MRT. Naipit nung katabi ko. Okay lang, wag mo nang alalahanin. Hindi naman importante yan eh. Ang mahalaga, nandito ka. Nakakatuwa no? Nung naging tayo parang hindi makapaniwala ang lahat tapos tingnan mo ngayon, 1 taon na tayo magkasama. Oo nga eh. Paano ba naman kasi? Hindi inaakala ng lahat na magiging close tayo. Hindi naman kasi malabong mangyari yun, nasa isang department tayo eh. Tsaka magkakakilala naman halos lahat na nandito sa school na to. Ang liit ng eskwelahan natin eh. Kung sa bagay. Babe, sa tingin mo, ganito pa rin ba tayo ka-sweet once na nakapagtapos na tayo? Oo naman. Bakit? Sa tingin mo may magbabago pa ba? Well, sabi nga nung iba, puppy love lang daw tong meron tayo. Hindi pa raw masyadong mature ang pag-iisip natin para sa totoong relasyon. Naniniwala ka naman sa mga pinagsasabi nila. May punto din naman sila. Totoo nga naman na bata pa tayo. Pero what if nasa totoong buhay na tayo? Yung tipong may sarili na tayong trabaho, may malalaki na tayong problema, iba na priorities natin. Sa tingin mo, maaalagaan pa ba natin tong relationship natin? Oo naman, maaalagaan natin to. Malaki ang tiwala ko na tatagal tayo kasi alam ko sa sarili ko na aalagaan kita. Hindi ko hahayaang masira kung ano man ang meron tayo ngayon. Sana nga walang magbago sa atin. Kung totoo man tong nararamdaman natin para sa isa't isa, hindi malabong magtagal tayo. Pero nasa sayo na lang din naman yun kung ako pa rin ba ang pipiliin mo kapag may dumating ng mga pagsubok sa relasyon natin. Siyempre naman, ikaw pa rin pipiliin ko. Talaga ba? Oo naman, sira ulo. Siyempre mahal kita eh. Mahal kita, babe. Patunayan natin sa kanila na kaya nating tumagal kumpara sa inaakala nila.
Oo naman. Kung pwede lang magpakasal na ngayon, pakakasalan na kita eh. Bilis mo naman masyado, mag-ipon muna tayo. Kaya nga sabi ko kung pwede lang ngayon na. Kaso ayun nga, pareho pa tayong bata para sa pagpapakasal na yan. Mag-focus na lang muna tayo sa mga pangarap natin sa buhay. Tama. At kapag pareho na tayong successful, tsaka na natin trabahuhin ang future natin. Oo, magandang plano yan. Pero sa ngayon, planuhin na muna natin kung saan tayo pupunta. May gusto ka bang puntahan ngayon? Tara, labas tayo. Sige ba? Sandali, saan ba magandang mamasyal ngayon? Ikaw na bahala mag-isip kung saan mo gusto pumunta. Gusto mo ba maglakad-lakad? O gusto mong kumain, mag-sightseeing? Pwede kong gamitin yung motor sa bahay. Ikaw na bahala. Sorpresahin mo ako. O sige, may alam na ako. Ano, tara? Oo, tara. Si Laika ang first girlfriend ko, Papa Dudut. At ganoon din si Laika na ako ang kauna-unahang boyfriend niya. Nung una ay walang naniniwala sa relasyon naming dalawa. Madami ang nagsasabi na puppy love lamang yon. Sabi pa ng ilan ay hindi raw nauuwi sa happy ending ang first love dahil ang mga first love daw ang nagsisilbi lang na aral para matutong umibig ng totoo ang isang tao. Ang hindi nila inaasahan ang pag-iibigan naming yon na hindi pinapaniwalaan ng mga kaibigan namin ay mas nagtagal pa. Ako ang unang nakapagtapos ng pag-aaral sa aming dalawa ni Laika dahil mas nauna ako sa kanya ng 1 taon. Sa tulong ng mga magulang ko ay nakahanap naman po agad ako ng maayos na trabaho. Noong makagraduate si Laika ay ako naman ang tumulong para makapasok siya sa isang kumpanya. Sa mga sumunod na taon ay mas tumibay pa ang pagsasama namin. Nagtulungan kaming dalawa para maabot namin ang mga hangarin namin sa buhay. Sabay naming inabot ang mga kanya-kanya naming pangarap, pati na rin ang pangarap naming dalawa bilang magkasintahan. Nung umabot ang pagsasama namin ni Laika ng 7 taon ay naisipan naming mag-live-in, Papa Dudut. Isang bagay na hindi na naman noon nagustuhan ng mga tao sa paligid namin. Maganda tong place na to ah. Masarap ang pagkain nila. Masarap 'di ba? Ngayon lang ako nakapunta rito pero marami na ako napanood na reviews online na masarap nga raw dito. Bagong bukas lang ba to? Parang oo. Parang bagong bukas nga lang ata sila. Galing! Makikita mo naman na maganda rito dahil marami ding tao. Mabuti nga maaga tayo nakarating eh. Buti pala maaga ka natapos sa trabaho nyo ngayon. Wala akong masyadong ginagawa sa office kaya maaga rin ako nag-out. Mabuti ka pa. Ako kasi bugbog sarado talaga ako sa dami ng workload ko ngayon eh. Oo nga. Kumusta pala sa inyo? Wala pa rin bang nahahanap na kapalit yung mga nag-resign? Naku, wala pa. Kasalanan to ng mga katrabaho ko eh. Nag-mass resignation ba naman? Bakit kasi? Anong meron? Di daw nila trip yung boss namin eh. Pero kung ako tatanungin mo, masyado lang silang maarte. Ayaw nila sa mabibigat na trabaho. Ang ending, sa amin tuloy na punta yung mga trabaho nila. Mabuti di mo naisipang sumamang mag-resign. Di ko gagawin yun. Maayos na yung trabaho ko eh. Oo, mahirap pero okay na ako sa nakukuha kong sahod sa ngayon. Tsaka marami ring benefits. Laki pa ng tiwala sa akin ng mga boss namin. Kaya naman pala ayaw iwan eh. Siyempre, kung wala namang problema, bakit ako aalis, di ba? May punto ka rin naman. Pero speaking of aalis, wala ka bang planong umalis na sa bahay nyo? Anong ibig mong sabihin? Ang ibig ko sabihin, total may sarili na tayong mga trabaho, stable naman na yung income natin. Ayaw mo bang bumukod na? Gusto mong magsama na tayo? Oo, parang gano'n na nga. Bakit? Ayaw mo ba? Pwede naman. Actually, naisip ko na nga rin yan eh. Pero Pero hindi ba parang maaga pa? maaga pa ba? Babe, 7 years na tayo. Hindi pa ba okay yun? Ang sa akin lang, malaking pagbabago to sa buhay natin kung sakali. Kailangan natin tong pag-isipan muna ng mabuti. Kung hindi ka pa naman ready, hindi kita pipilitin. Sabihan mo lang ako kung okay na sa'yong bumukod tayo. Kasi ako, gusto na talaga kitang makasama. Ako rin naman. Malaking adjustment to sa relasyon natin kapag nagkataon. Handa naman ako mag-adjust para sa relasyon natin eh. Pag-iisipan ko, babe.
Okay, sige pag-isipan mo pero take your time. Hindi naman kita minamadali. Naisip ko lang na doon na rin naman ang punta natin kaya pwede na natin gawin kung kaya na. Kakausapin ko muna mga magulang ko. Sige, tama magpaalam ka muna. Ano, tapos ka na ba dyan? Gusto mo order na ako ng dessert? Kape na lang para may take out ko. Okay, sige. Waiter! Nung una ay ayaw ng mga magulang ni Laika na bumukod kaming dalawa hanggat hindi pa kami nagpapakasal. Kaso nga lang papadudot ay hindi pa namin kayang ikasal noon kaya naisip naming mag-live-in na lang muna. Kahit marami ang hindi sumasang-ayon ay sinunod pa rin namin ni Laika ang gusto naming mangyari. Pareho na kaming nasa wastong gulang para mag-decide para sa mga sarili namin kaya wala din naman pong nagawa ang mga magulang namin. Isa pa ay kami na mismo ang bumubuhay sa sarili namin kaya nakakatiya kami noon na kaya na naming bumukod mula sa mga magulang namin. Nang mga panahong yon ay si Laika na po talaga ang nasa puso't isipan ko na makakasama ko hanggang sa pagtanda. Kasal na lang noon ang kulang sa amin pero dahil hindi pa namin kayang pumasok sa ganong klaseng buhay ay nakontento na lamang kami sa pagsasama naming dalawa sa iisang bubong. Naging maayos naman po ang pagsasama namin ni Laika. Sa katunayan, Papa Dudut, ay mas nakilala pa namin ang isa't isa ng mas malaliman noong nagsama kami sa iisang bahay. Pero kasabay ng bagong buhay na pinasok namin, unti-unting nagkalabuan ng relasyon na pareho naming nabuo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagsimula ang lahat noong lumipat si Laika ng trabaho. Hindi na kasi niya kaya noon ang opisinang pinagtatrabahuhan niya dahil sa toxic na boss at kakarampot na suweldo. Lagi siyang stress at overwork kaya naisipan niyang maghanap ng ibang trabaho. Lumipat siya sa BPO industry at doon ay nag-iba ang schedule naming dalawa. Sa umaga hanggang hapon ang trabaho ko samantalang panggabi naman si Laika, Papa Dudut. Dahil sa nangyaring pagbabago ay nagbago ang oras ng pagsasama namin. Malimit na lamang kaming makapag-bonding noon dahil magkaibang working schedule namin. Nasa trabaho na si Laika tuwing umuwi ako samantalang papasok na ako kapag uwi siya, Papa Dudut. May oras naman na gumagawa ako ng paraan para kahit papaano ay magkaroon pa rin kami pareho ng oras para sa isa't isa. Minsan ay binibilisan ko na lamang ang umuwi para mahabol ko siya bago mag-start ang shift namin. May pagkakataon naman na sa labas na kami nagkikita bago siya pumasok at bago naman ako umuwi. Mabuti na nga lang noon at nagawa namin ang paraan para magkaroon kami ng parehong day off nang kahit papaano ay may oras kaming magkasama na dalawa. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero sa tingin ko ay yun talaga ang dahilan kung bakit medyo lumamlam ang pagsasama naming dalawa ni Laika. Pareho kaming naging abala sa trabaho kaya hindi na namin naaalaga ang pareho ang relasyon namin kahit na sa isang bubong na lamang kami nakatira. Pero kung kailan napapansin kong parang nagiging malamig na ang pagsasama namin, ay isang bagay ang ginawa ni Laika na ikinatuwa ko, Papa Dudut. Oh, babe! Nandito ka pa? Wala kang pasok ngayon? Meron pero nagbago na yung schedule ko. Mamayang 9:00 na yung shift ko. Talaga? Mabuti naman kung ganun. Pero anong oras na oh? Di ba dapat nagpe-prepare ka na ngayon? Hindi na kailangan kasi naka-work from home naman ako ngayon. Totoo ba yan? Pinayagan ka na magtrabaho dito sa bahay? Oo, nirequest ko yan talaga nung lumipat ako. Wow! Ang galing! Ayos yan! Kasi dahil sa schedule natin dati, nababawasan na baby time natin eh. Ganun talaga, kailangan kumita eh. Marami tayong bills na kailangan bayaran.
Tsaka kailangan din natin mag-ipon para sa future natin. Kaya nga trabaho muna bago bebe time. Pero pwede naman na siguro natin pagsabihin, di ba? Total, dito ko na lang din naman sa bahay. Ay nako Aaron, hindi porket nandito na ako sa bahay, free na ang oras ko. Madami pa rin akong tatrabahuhin kahit na nandito lang ako sa bahay. Ikaw talaga? Pero at least mas mabibigyan na tayo ng oras niyan. Hindi na tayo nagmamadaling umuwi para lang magkita. Tama nga naman. Kaya nga malaking tulong na pinayagan ako mag-work from home. Paano setup nyo ngayon yan? Hindi ka napapasok sa opisina nyo? Paano na yung mga OOTD mo? Paminsan-minsan, tatawagin din naman ako sa office. Depende sa trabaho kasi. Pwede kaming tawagin on-site anytime. Basta sa ngayon, work from home na lang muna ako. Na-excite tuloy ako. Bakit naman? Eh syempre, tulad nga ng sabi ko, madadagdagan na oras natin para sa isa't isa. Hindi mo ba napapansin na nitong mga nakaraang buwan, wala na tayong ibang ginawa kundi magtrabaho? Ang tawag dyan, adulting. Hindi na tayo bata katulad ng dati na marami tayong oras sa mga kamay natin. Yun nga mismo ang ibig ko sabihin, kaya nga excited ako na makita na dito ka na magtatrabaho sa bahay. Makakatulog na ako na mahimbing kasi hindi ko na po problemahin na nasa labas ka pa ng 10 oras ng gabi. Sus? Oo, promise, para ako ma-anxiety attack. Pinipigil ko lang. Hindi mo ba alam na medyo nakaka-guilty para sa akin na mahimbing ako natutulog sa kama natin tapos ikaw, puyat ka sa pagtatrabaho? Pareho din naman tayo eh. Tulog din naman ako habang nagtatrabaho ka. Sa umaga nga lang. Bakit kasi magkaiba schedule natin eh? Hayaan mo na. Ang importante, magkasama naman tayo, di ba? Basta masaya na ako sa ganitong setup natin. Sana ganito na lang forever. Wag naman forever. Ayoko rin naman mapuyat hanggang tumanda ako. Ayoko magmukhang panda. Ay, syempre oo, wag naman. Pero sa ngayon habang busy pa tayo sa pagkayod, sana laging ganito na may oras tayo para sa isa't isa. Tiwala lang. Darating din tayo sa punto ng buhay natin na wala tayong ibang gagawin kundi ang manatili lang sa tabi ng isa't isa. Naks, ang ganda naman pakinggan yan. Sana nga. Sana makuha natin yung pinapangarap natin na yan balang araw. Oh, sige na, magbihis ka na. Ipaghahanda kita na makakain bago ako magsimula sa trabaho ko. Okay, sige. Salamat. Nabuhayan ako ng loob nung nalaman kong nabigyan si Laika ng chance na magtrabaho sa bahay Papa Dudut. Actually, yon daw talaga ang nirequest niya na makapag-work from home siya at mabuti na lang at napayagan siya. Kaya naman kahit napagod ako galing sa trabaho noon ay sinisikap kong magpuyat para masamahan ko siya habang nagtatrabaho siya Papa Dudut. Pinagsilbihan ko siya para maibalik ko ang dating init ng pagsasama namin. Masaya na po ako noon sa ganong klase ng setup namin. Kahit papaano ay napapag-work din naman namin ang mga araw namin. Yun nga lang Papa Dudut. Hindi ko akalain na ang pagkakaroon niya ng work from home na pala ang pagmumula ng problema naming dalawa ni Laika. Wala akong kamuwang-muwang noon sa mga nangyayari. Akala ko ay normal na araw lang ang lahat hanggang sa biglang naabisuhan ako ng kapitbahay naming si Makmak tungkol sa napapansin niyang nangyayari sa loob ng bahay. Pauwi na ako noon sa trabaho nang maabutan ko si Makmak na nagiinom mag-isa sa tabi ng bahay namin. Yon ang laging ginagawa ni Makmak Papa Dudut. 5:00 pa lang ng hapon ay nakaharap na siya sa isang bote ng alak. Noong makalapit ako sa kanya ay doon na niya ipinag-alam ang isang bagay na kinalito ko, Papa Dudut. Uy, Aaron! Kakauwi mo lang? Oh, Makmak. Oo, kakauwi ko lang. Halika, shot tayo! Naku, pas muna ako. Maaga pa ako bukas eh. Halika na, isang shot lang. Pasensya ka na talaga, may... Kaya pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman ngayon eh. O eto, isang shot lang oh. Sige na nga, isa lang ha. Oo, eto. Thank you. Birthday mo pala ngayon? Happy birthday ah. Birthday ko pero last month pa yun. Akala ko naman totoong birthday mo na. Pero napashot kita, di ba?
Tsaka, araw-araw naman ako nagse-celebrate ng birthday. Ha? Araw-araw ka umiinom? Oo, bawat inom may celebration yun. Basta pagsapit ng alas 5, ibig sabihin nun, alas 5 na. Kawawa atay mo niyan. Huwag ka mag-alala, tropa kami nitong atay ko. O siya, salamat sa shot. Paano? Maiwan na kita, baka inaantay na ako ni Laika sa loob eh. Sandali. May tatanong muna ako sa'yo bago ka umalis. Ano yun? Pero makmak, ayoko na talagang uminom ha. Hindi na ata pa iinumin. Eh ano yung tatanong mo? May napapansin lang ako. Lagi kaya tang lumalabas sa madaling araw. Saan nagpupunta? Ako? Ba't naman ako lalabas na madaling araw eh, mahimbing na pagkakatulog ko nun. Hindi ba? Eh sino yung... Hayaan mo na. Kalimutan mo na lang yung sinabi ko. Ano nga, sabihin mo na. Sino yung alin? Eto kasi, tuwing nagiinom ako, minsan inaabot ako ng madaling araw. Mga alas 3, ganun. Eh, teka, seryoso? Mula alas 5 ng hapon hanggang alas 3 ng madaling araw, umiinom ka? Oo, bakit naman hindi? Hanggat hindi ako nalalasing, hindi ako titigil sa pag-inom. Para saan pat nag-inom ako kung di naman ako malalasing, di ba? O tapos, anong meron sa madaling araw? May nakikita akong lalaki na lumalabas-pasok sa bahay niyo ng mga ganong oras. Akala ko nga ikaw eh. Hindi ako yun. Ano namang gagawin ko sa labas ng alas 3 na madaling araw? Tsaka maaga ang pasok ko tuwing umaga kaya tulog pa ako ng mga ganong oras. Kung hindi ikaw yun, edi hindi. Ang mahalaga, nasagot mo na ang tanong ko, Dol. Sandali, pero sino nga yun? May lalaki bang pumapasok sa bahay namin tuwing madaling araw? Oo, kitang-kita mismo ng dalawang mata ko. Kailan naman yan nangyari? Maraming beses na. Itong huli lang kaninang madaling araw. Makmak, ginugood time mo naman ata ako eh. Kung tinatakot mo ako para sabihin ko sa'yo, hindi ako matatakutin. Hindi kita tinatakot. Sinasabihan lang kita sa nakikita ko. Siyempre, bilang kapitbahay concerned din naman ako sa inyo ni Laika. O sige, itatanong ko na lang kay Laika kung may napapansin ba siyang pumapasok sa bahay. O sige, balitaan mo ako ha. Okay, o paano, maiwan na kita ha. Napaisip ako tungkol sa mga sinabi sa akin ni Makmak, Papa Dudut. Wala din naman kasi kaming bisita na nagpupunta sa bahay, lalong-lalo na tuwing gabi katulad ng sinasabi ni Makmak. Maliban sa mga kamag-anak namin na madalang din namang magpakita, ay wala na kaming natatandaang naging bisita namin. Pero para makasigurado ay tinanong ko si Laika tungkol sa lalaking di umano ay nakikita ni Makmak sa bahay namin. Wala ring alam doon si Laika dahil busy rin siya sa trabaho niya. Once po kasi na nag-time in na si Laika sa trabaho ay hindi na siya umaalis sa kinakaupuan niya, kaya imposibleng magkaroon siya ng bisita ng mga ganong oras. Hindi na lang namin problema ang mga sinabi sa amin ni Makmak, Papa Dudut. Hindi rin naman din kasi gaano mapagkakatiwalaan si Makmak dahil kilala siya sa lugar namin na may pagkasinto-sinto matapos siyang iwan ng nobya niya. Nachismis nga rin na nagtutulak din daw siya ng ipinagbabawal na gamot, kaya mahirap ding paniwalaan ang mga lumalabas sa bibig niya. Isa pa po sa araw-araw na pag-iinom niya simula hapon ay kung ano-ano na lamang din siguro ang napapansin at nakikita niya. Ang totoo niyan, Papa Dudut, ay pumasok na rin sa isipan ko na baka nagdadala ng lalaki sa bahay si Laika tuwing tulog ako, pero mas kilala ko po si Laika at imposibleng gawin niya yon sa akin. Kaya naman imbes na patulan ang mga sinabi sa akin ni Makmak ay mas pinili kong pagkatiwalaan si Laika at ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatuloy ang normal na routine namin ni Laika, Papa Dudut. Aalis ako ng maaga, papunta ng trabaho at uuwi ng maaga at kahit pagod ay sinusulit ko ang natitirang oras namin ni Laika bago naman siya mag-time in sa trabaho. Hanggang sa isang araw ay muli akong sinalubong ni Makmak. Sinabi niya sa akin na nagbabalik na naman daw ulit ang lalaking nakikita niya. Matapos ang mahabang panahon na pagkawala nito ay bumalik na naman daw siya kagabi. Parehong oras at parehong lugar.
Lagi daw itong pumapasok mula sa likod ng bakuran nila at lumalabas pagkatapos ng halos 30 minuto. Dahil pagod ay kinumpronta ko na si Makmak kung ano nga ba talaga ang gusto niyang palabasin, Papa Dudut. Hinahanapan ko siya ng pruweba pero wala naman daw siyang maipakita dahil wala namang siyang cellphone para makunan sana ang picture ang mga nakita niya. Sinabihan na lamang niya ako na mag-abang ako tuwing gabi. 3:00 daw yon ng madaling araw at minsan ay mas maaga pa pero karaniwan. Pagpatak nga ng 3:00 ng madaling araw ay dumarating ang lalaki. Hindi ko na lamang pinansin ang time na yon si Makmak, Papa Dudut. Hanggang 3 araw ang lumipas. Pagkatapos ng pag-uusap namin yon, ay bigla na lamang akong nagising ng madaling araw at bumangon ako para sana mag-CR pero paglabas ko ng kwarto ay wala si Laika sa working space niya. Naiwan lamang na nakabukas ang computer nito. Nagtaka ako kung saan siya nagpunta at hinanap ko siya sa buong bahay. Naisip ko na baka lumabas lamang siya pero kinutuban na talaga ako noon, Papa Dudut. Pagtingin ko sa oras ay pasado 3:00 na. Lumabas ako ng bahay at inikot ang buong bakura namin at sa isang malaiskinitang parte sa gilid ng bahay sa pagitan ng kusina namin at mataas na pader ng kapitbahay ay nakita ko si Laika na may kasamang lalaki. At yung nasaksihan kong ginagawa nilang kamunduhan ay hindi ko lubos maisip na mangyayari. Noong napansin nila akong pareho ay mas mabilis pa sa magnanakaw na tumakbo palayo yung lalaki. Hindi ko na siya nahabol pa, Papa Dudut, dahil agad akong pinigilan ni Laika. Laika, bitawan mo ako! Sabi, bitawan mo ako! Ano ba? Tama na, nakaalis na siya. Hindi mo na siya mahahabol. Hayop na yon! Tsaka ikaw! Anong ginagawa mo? Ha? Ano to? Ano to, Laika? Magpapaliwanag ako. Pumasok muna tayo, please. Hindi! Hindi tayo papasok! Dito tayo mag-usap! Ano? Dito ba meeting place nyo? Dito nyo ba ginagawa yung mga kalokohan yung dalawa no hinayupak na lalaking yon? Please, nakakahiya sa mga kapitbahay. Ngayon ka ba nahiya? Eh gumagawa ka nga ng kalaswan dito mismo sa bakuran natin eh! Tapos ngayon ka mahihiya? Aaron! Huwag mo ako ma-eron-eron! Sagutin mo ako! Sino yung lalaking yon? Hindi mo siya kilala. O hindi pa kilala mo sa akin! Punta mo! Tuwagan mo! Dali mo siya rito para malaman niya kung sino kinakalaban niya! Parang awa mo na, ayoko ng gulo. Ano? Para kang tanga! Ginusto mo to eh! Dahil kung ayaw mo sana ng gulo, hindi ka maglolo ko! Hindi mo pa pupuntahin dito yung lalaki mo, tapos dito ka magpapagalaw mismo sa pamamahay natin! Ayop ka, Laika! Gano'ng katagal niyo na ako niloloko? Ha? Gano'ng katagal niyo itong ginagawa? Sagutin mo ako! Gano'ng katagal na? Sumagot ka, hindi sasampalin ko yung mukha mo! Aaron, please! Ayaw mo na ba sa akin? Nakukulangan ka ba? Ha? Sa lahat ng mga ginagawa ko? Kaya ka ba naghanap ng iba? Ginagawa ko naman lahat ng pwede eh! Ginagawa ko lahat ng parte ko! Di ba? Sabihin mo sa akin, bakit? Bakit kailangan mo pa maghanap ng iba? Bakit kailangan mo magpaano ka dito sa bahay natin? Kasi gusto ko siya! Yun ba'y gusto mong marinig? Sige, sasabihin ko yung totoo! Gusto ko siya, kaya ako nagawa to! Ah, gusto mo siya? So may kulang nga sa akin, ganon? O anong kulang? Ano bang kulang, Laika? Ano ba yung hindi ko nagagawa na ginagawa niya sa'yo? Ha? Biting ka ba tuwing nagtatalik tayong dalawa? Ano bang meron sa lalaking yun na wala sa akin? Sabihin mo, mas magaling ba siya sa kama? Ano, mas malaki? O gusto mo talaga yung dalawa-dalawa yung tinitikman mo? Gusto mo tawagin ko si Makmak para pagsabayin mo kami? Sigurado akong gising pa yun ngayon! Walang hiya ka! Anong tingin mo sa akin? Ako yung walang hiya? Hindi ba dapat ako ang magsabi sa mukha mo niyan? Ikaw yung walang hiya!
Walang hiya ka dahil binababa mo yung panty mo para sa ibang lalaki habang yung boyfriend mo mahimbing na natutulog sa loob ng pamamahay na sabay niyong binuo. Sino sa atin ngayon ang walang hiya, Laika? Ha? Ngayon hindi ka makasagot. Huwag kang magalit sa akin dahil galit ako sa'yo. Hindi mangyayari to kung hindi mo pinakamot sa iba yung kakatihan mo! Aaron! Saan ka pupunta? Bakit interesado ka? Natatakot ka ba na baka gawin ko rin yung ginawa mo sa akin? Huwag kang mag-alala. Hindi ko magagawa yun sa'yo kasi hanggang ngayon, pinaninindigan ko yung mga pangako ko sa'yo noon na magiging loyal ako. Ang problema lang, ikaw yung hindi tumupad sa usapan nating yun. Ang kate mo! Sa sobrang sama ng loob ko sa nangyari, ay iniwan ko si Laika ng gabing yon, Papa Dudut. Ilang araw akong nakitira sa mga magulang ko nang hindi nagsasabi kung ano ang kadahilanan. Siguro'y napansin na nila noon na may problema kami ni Laika, pero sa halip na magtanong ay hinayaan na lamang nila ako. Matapos ang halos 1 linggo ay nakipagkita sa akin si Laika para pag-usapan ang relasyon naming dalawa. Inamin niya sa akin ang lahat. Ang lalaking nakita kong kasama niya noong madaling araw na yon ay nakilala niya mula sa dati niyang trabaho. Siya rin daw ang dahilan kung bakit umalis siya sa trabaho dahil may nangyayari na sa kanila noon pa. Pinili niyang magpakalayo-layo mula sa lalaking yon pero kalaunan hindi rin niya ito natiis kaya palihim silang nagkikita sa bahay, sa eskinita tuwing mahimbing na akong natutulog. Papa Dudut, nakipag-break sa akin ang araw na yon si Laika at nagawa niyang magloko dahil matagal na raw na walang nararamdaman si Laika para sa akin. Pero sa halip na tapusin ang relasyon namin ng walang rason ay gumawa pa siya ng kataksilan para lamang magkaroon siya ng dahilan para tapusin na namin ang pagsasama. Sinikap ko pa noon na isalba ang kung anumang meron kami ni Laika, Papa Dudut. Nagmakaawa ako sa kanya na ako ang piliin niya. Pero ibang tao na raw talaga ang nasa puso niya. Sobrang basag na basag ang puso ko noon sa puntong wala na akong ibang taong malapitan kundi si Makmak na lamang, Papa Dudut. Uy, Makmak! Aaron, my brother! Ngayon na lang kita ulit nakita lumabas ah. Lumalabas naman ako ah. May trabaho ako kaya hindi ako pwede magmukmok. Ngayon mo lang siguro ako natsyempohan. Halika rito, shot muna tayo. Pwede ba? Sige, samahan kita kung gusto mo. Aba, totoo? Halika na. Ito upuan, upo ka. Salamat. Ngayon lang kita ulit makakasama sa inuman ah. Parang kailangan ko yata nito ngayon. Total, wala naman akong pasok bukas eh. Ba't di ko subukan, di ba? Nakakagamot daw to eh. Hindi ito nakakagamot pero nakakatulong makalimot. Kamusta ka na ba? Heto, sawi. Nabalitaan ko yung nangyari. Sabi ko sa'yo eh, may nakikita akong kababalaghan dyan sa bahay nyo. Pero mas maganda sana kung totoong multo na lang yung nakita ko at hindi totoong tao. Eh di sana, hindi ka malungkot ngayon. Hindi sana kayo naghiwalay ni Laika. Wala na tayong magagawa ron. Nangyari na nangyari. Pero bakit ganun, tol, no? Ako yung niloko. Ako yung nasaktan pero bakit handa pa rin tong puso ko na magpatawad? Kasi mahal mo siya at ang pagmamahal, nakakabulag talaga. Kaya siguro hanggang ngayon, umaasa pa rin ako na babalikan ako ni Laika kahit na alam kong hindi na mangyayari yun. Natural lang yan. Hayaan mo maging malungkot ka muna sa ngayon. Parte yan ng proseso para maghilom ang sugat mo. Pero masabi ko lang sa'yo okay lang magpakabuhang sa pag-ibig pero may hangganan yun. Niloko ka at dun pa lang, dapat alam mo na yun na ang katapusan ng kwento nyong dalawa. Pero may tinatawag naman tayong second chance, di ba? Pwede ko naman siyang bigyan ng panibagong pagkakataon basta balikan niya lang ako. Ang tanong, humingi ba siya ng second chance? Kasi kung hindi, wala silbi ang chance na sinasabi mo. Kapag iniwan ka na ng tao, ibig sabihin hindi ka na gusto. Hindi ko talaga alam kung saan ako nagkulang. Hindi ko maisip kung bakit. Hindi ko talaga gets kung ano yung rason niya bakit niya ako pinagpalit.
Walang kulang sa'yo, my brother. Nag-iba lang yung gusto niya, nagbago yung hinahanap niya. Ganun naman talaga ang tao eh. Kapag nakuha na natin yung gusto natin, maghahanap tayo ng panibagong aasamin. Ganyan tayo eh, sakim. Pero bakit ako? Hindi naman ako ganun. Kasi nga kontento ka na sa kanya. Ang problema lang natin, hindi siya kontento sa'yo, tol. O yan, tagay mo. Sampung taon. 10 taon yun, tol eh. Alam ko, abot kita ron. Nakakapanghinayang nga naman yun. Pero kung hindi ka na mahal, hindi ka na mahal. Ihiling mo pa yan araw-araw, ipanata mo man yan sa poon o ipakiusap kay Santa, hindi ka na mamahalin ng taong ayaw na sa'yo. Ang sakit, tol. Kaya nga tayo nagiinom eh. Ito muna pansamantala ang gamitin mong gamot dyan sa sugat mo. Salamat. Nandito lang naman ako kung gusto mo na makakausap. Basta tandaan mo, kapag alas 5 na, Alaksin ko na. tama! Oh, tagay pa! Papa Dudut, hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matanggap na sa isang iglap ay nawala na sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi ko alam kung papaano ko kakalimutan ang 10 taong pinagsamahan namin ni Laika. Kung siya ay nakaya niyang talikuran ng walang pag-aalinlangan, ako ay hindi ko pa ito alam kung papaano ko sisimulang tanggapin ang lahat. Parang kabiyak na ang turing ko sa kanya, ngayon ay wala na siya sa tabi ko. Para bang hindi na gumagana ang mundo ko. Papa Dudut, nahirapan po ako mag-move on mula sa kanya at naging magkaibigan pa nga kami ni Makmak nang hindi inaasahan dahil siya lang ang naging kaagapay ko nang heartbroken ako. Ngayon ay gets ko na kung bakit araw-araw siya nagiinom. Sobrang laking tulong kasi nito para mabawasan ang bigat na nararamdaman ng isang tao, lalo na kapag hindi mo na ito kayang buhatin. Nagsimula din akong malulong sa alak, Papa Dudut. Dahil yon ang nakatulong sa akin na kahit papaano'y lampasan ang bawat araw na wala si Laika sa buhay ko. Kamakailan lang, Papa Dudut, ay nabalitaan kong ikakasal na si Laika sa lalaking ipinalit niya sa akin. Sa ngayon ay hindi pa po ako handang kumilala ng bagong kapareha sa buhay. Masyado pa kasing malalim ang sugat na iniwan sa akin ni Laika at kasalukuyan pa rin po itong naghihilom hanggang sa ngayon. Paminsan-minsan ay dumadalaw pa rin siya sa isipan ko. Ito ang dahilan kung bakit naisipan kong magpadala sa inyo ng sulat. Nagbabaka sakali akong maging malinaw na ang puso't isipan ko at balang araw ay matanggap ko rin ang katotohanan na wala na talaga kaming pag-asa. Dito na po nagtatapos ang storya ko, Papa Dudut. Sana'y nagustuhan po ninyo ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aaron. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1